Sa akin pong mga kapatid sa pagkapari at sa inyong mga kapatid, deboto at nagmamahal sa ating inang si Maria mula sa National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela, mula dito sa ating Our Lady of Fatima de Marikina at mga deboto at nagmamahal sa ating Our Lady of Fatima de Portugal at mga kapatid din, deboto at nagmamahal sa Our Lady of Fatima sa Binakayan, Cavite. Mga kapatid, deboto at nagmamahal kay Inang Maria, Our Lady of Fatima sa Orduha, Caloocan. Mga kapatid na deboto at nagmamahal kay Inang Maria mula sa Diocese ng Antipolo, sa parokya ng Our Lady of Fatima, Cainta, at mula sa parokya ng Our Lady of Fatima, Antipolo, Baras. Sa inyong lahat, magandang gabi po at maraming salamat dahil nandito ka. Palakpakan naman natin ang Panginoon at ang bawat isa. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sinasabi, kayo ay dapat nagmamahalan, nag-iibigan, kung papaanong ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo ay pinaghaharian ng pag-ibig. At napakagandang maranasan sa araw na ito na dito sa ating dambana nagtipon-tipon ang mga deboto at nagmamahal sa mahal na Birhen ng Fatima mula sa iba't ibang lugar. Malinaw na pagpapakita na tayo ay nagkakaisa at nagsisikap na magmahalan. Magkakaiba man tayo ng lugar na pinanggalingan, magkakaiba man ng title mayroon ang ating inang si Maria sa ating lugar, pinagbubuklod tayo ng pag-ibig na yan ng Diyos, kaya tayo nandito ngayon, nakikiisa, nakikisama at makikipagtulungan. At kapag ang pag-uusapan ay ang pagdedebosyon kay Maria, alam nating lahat na ang pagdedebosyon sa ating inang si Maria ay hindi dapat tumigil sa Kanya. Hindi tayo dapat magdedebosyon kay Maria at sa Kanya lang. Malinaw sa ating lahat na ang pagdedebosyon natin kay Maria ay magdadala at maglalapit sa atin sa ating Panginoong Jesus. Iyan yung ibig sabihin na pagdedebosyon kay Maria, na dahil minamahal at pinararangalan natin si Maria, dinadala niya tayo at inilalapit sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga masasabi natin na kapag ang pagdedebosyon natin ay tumitigil labang kay Maria, mukhang may problema. Si Maria mismo ay hindi matutuwa kapag nakasentro lamang sa Kanya ang ating pagdedebosyon at hindi tayo nagsisimba. Hindi tayo nagmamahal sa banal na Eucharistia. Kay Maria, dinadala niya tayo palapit kay Jesus. Nagpo-prosesyon tayo upang pagkatapos ng prosesyon, ibabalik tayo ni Maria kay Jesus na kanyang anak sa banal na Eucharistia. Kaya para sa mga deboto ng mahal na Birhen ng Fatima, alam na alam po natin kung ano yung ibig sabihin ng First Saturday Devotion. Nagsasakripisyo tayo, gumigising tayo ng mas maaga tuwing First Saturday. Nagpuprosesyon kasamang imahen ng mahal na Birhen ng Fatima
At pagkatapos ng prosesyon, pumupunta at bumabalik tayo sa simbahan para makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Dinadala tayo ni Maria sa kanyang anak na si Jesus. Ang tunay na pagdedebosyon kay Maria. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi, kung meron mang dapat na nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pagdedebosyon kay Maria, iyon ay ang banal na Eucharistia. At ang sabi sa ebanghelyo, ang salita ng Diyos ang isang dapat na makapagpapatatag at makapagpapatibay din ng ating pananampalataya. Kaya salamat, mahal naming Inang Maria, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon ng iyong pagpapakita, ipinapaalaala mo sa amin ang kahalagahan ng pagkilala, pagmamahal at pagpaparangal sa iyo patungo sa iyong anak na si Jesus. Salamat, mahal naming Inang Maria, sapagkat sa aming pagdedebosyon sa iyo, napapalalim namin ang aming pagkilala, ang aming pagsisikap na mahalin at sundan ang iyong anak, ang aming Panginoong si Jesus. Isang linggo na lang, mga kapatid, ipagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Babalik na siya sa Ama. Iiwanan niya sa kanyang mga apostol at sa mahal na ina ang simbahan na kanyang itinatag. At kay Maria, kasama natin sa ating simbahan, makakasiguro tayo na hindi tayo mapapabayaan. Sapagkat si Maria ay tunay na ina para sa atin. Sa maraming pagpapakita niya sa iba't ibang lugar, lagi niyang pinapaalaala, lagi niyang sinasabi, ako ang iyong ina. Ako ang Immaculada Concepcion. Lumapit kayo sa akin, makinig kayo sa akin, manalangin kayo ng Santo Rosario, magkaroon kayo ng pagbabago ng puso, ng pagbabalik loob sa Diyos at makakasiguro kayo, hindi kayo mapapahamak. At alam nating lahat yon. Kaya isang paalaala para sa atin ang ating pagdiriwang ng tinatawag na Fatima Festival ngayon dito sa ating dambana. Kauna-unahang pagkakataon na ginawa itong Fatima Festival na ito at umaasa tayo na sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa natin ito taon-taon. Sapagkat ito ang malinaw na magpapaalaala sa atin, magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, magkakaiba man tayo ng kinikilalang titulo ng mahal na ina, iisang Maria pa rin yung ating pinararangalan. At iisang Diyos pa rin yung ating gustong patunguhan, sapagkat ang Diyos na yan, ang Diyos na walang ibang pinapangarap at walang ibang gustong mangyari kundi tayong kanyang mga anak ay magkaisa. Kaya nga dito sa dambana ang aming motto, that we may be one. Na tayong lahat, magkakaiba man tayo ng prinsipyo, magkakaiba man tayo ng gustong gawin, dito sa dambanang ito, panalangin natin na sana tayong lahat ay maging isa kung papaanong ang Ama at ang Anak ay iisa. At papaano mangyayari yon? Kung katulad ng pagsasamahan at pag-uugnayan ng Santatlo, naririto sa ating mga puso ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos.
At ang pag-ibig na yan ang sang magbubuklod at magpapaka dalubhasa talaga na masasabi para tayong lahat ay mapag-isa. Kaya salamat sa Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang ating inang si Maria. Salamat sa Diyos dahil nariyan ka. Patuloy na nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos sa kabila ng maraming pagsubok. Hindi biro ang maging deboto at tagasunod ni Maria, lalo na ng mahal na Birhen ng Fatima. Alam po ba natin yun? First apparition, May 13, 1917. Ano ang sinabi ng mahal na Birhen doon sa Fatima sa 3 bata na kanyang pinagpakitaan? Tandaan ninyo sa inyong pagsunod at pagkilala sa akin, daranas kayo ng maraming mga pagsubok. Totoo po ba yon sa buhay niyo? Daranas kayo ng maraming pagsubok. Pero ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang pagpapalain. Dito sa dambanang ito, hindi biro ang pinagdaanan ng dambanang ito at ng mga kasamang naglilingkod dito sa dambana na ito. Ang daming mga hindi magandang salita na ipinapatungkol sa amin. Pero ang lagi kong sinasabi, huwag nating patulan. Alalahanin lamang natin palagi yung sinabi ng mahal na ina doon sa Fatima, first apparition. Magdaranas kayo ng maraming mga pag-uusig, ng maraming mga pagsubok. At iyon ang panghawakan natin. Basta't sa kabila ng lahat ng iyan, panatilihin pa rin natin sa ating puso ang pag-ibig. Ano ba ang pwedeng ipangtapat sa hindi magagandang salita kung hindi ang salita ng Diyos, di ba? Panghawakan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Panghawakan natin ang mensahe ng mahal na Birhen doon sa Fatima sapagkat ang mensaheng iyan ay ibinigay ng ating nanay. Alam niya kung ano ang mararanasan natin, pero ang paalaala niya sa kabila ng lahat ng iyan, manatili at kumapit lamang palagi sa Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Dito sa dambanang ito, matapos na maipagkaloob ang decree ng canonical coronation para sa imahe ng Birhen ng Fatima, almost 1 year after
kapistahan ng Fatima last week, May 13, sa aming 6 p.m. Mass, ipina-announce ni Bishop ang email message na na-receive niya that same day at 4:30 p.m. ng petition ng parokya para kilalanin ang dambana para maging minor basilica ay pinagkaloob ng ating bagong Santo Papa, Pope Leo XIV. Kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. Kumikilos siya. Alam niya ang ating pangangailangan. Dumaranas man tayo ng matinding pag-uusig, huwag nating tapatan ng kung anumang hindi magandang salita o gawa. Sapagkat ang halimbawa ng ating inang si Maria, kung tutularan talaga natin ang maglalapit sa atin sa ating Panginoon. Kaya talagang salamat sa Diyos, meron tayong nanay. Siya ang nagdadala at naglalapit ng ating mga dasal sa kanyang anak na si Jesus. At kapag siya ang maglalapit ng ating mga panalangin sa kanyang anak, hindi makahihindi si Jesus. Anak, nauubusan na sila ng alak. Ginang, hindi pa itong oras ko para gumawa ng himala. Pero alam nating lahat ang kwento, di ba? Ang kauna-unahang himala na ginawa ng ating Panginoon na bababasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan ay nangyari sa kasalan sa Cana dahil sa pakiusap ng mahal na ina. Basta't ang mensahe ng mahal na ina sa mga tagapagsilbi at ito rin ang mensahe niya na nais kong iwanan sa ating lahat ngayon. Do whatever He tells you. Gawin ninyo kung ano ang sabihin ni Jesus. At kapag susundin natin itong mga salitang ito ng ating inang si Maria, mangyayari at mangyayari ang himala. O aming inang si Maria, Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami.